Thank you. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. So, actually doon, nag-re-upload ako ng video kahapon tungkol nga po sa interview nga po ni Trillanes na ang tanong kasi natin dito, bakit masyadong ilang na ilang itong ICI sa mga Duterte? Di ba? Actually, tandaan nyo mayroon pang ano ngayon, mayroon pang mga nag-resign dyan po sa ICI. So may bakanting pwesto ngayon sa ICI. Sa akin din naman, sa akin issue yun kung may nag-resign Ang importante lang naman mapagpatuloy yung investigasyon ng maayos Pero ngayon ako naniniwala po ako na kung meron mang talagang tao na talagang dapat po na sa ICI, sige sa tingin ko po kailangan pagbigyan natin dito si Trillanes. Ang problema po, kaya di ma-point na po si Trillanes, merong 1-year ban. Tumakbo kasing mayor Kaya di po ma-point si Trillanes, tumakbong mayor. Oo. So meron siyang 1-year ban na dapat di siya ma-appoint. Well, sana kung di sana siya na tumakbo, di sana, malamang, kasama siya ngayon sa ICI. So ngayon, walang ibang magagawa si Trillanes ngayon, kundi kasuhan na lang po si Pulong. Sabi dito, Trillanes to file case versus Paulo Duterte over 51 billion DPWH projects. Okay. So, former Senator Antonio Trillanes IV said he will file a case in January. So sa January to, abangan natin to, di ba? Sana hindi ko dialysis to para makasama na naman ulit tayo. Pag-file po ng kaso kay Pulong against Davao City Representative Paulo Duterte over alleged 51 billion requested project for Department of Public Works and Highways with some connected to flood control. Okay, nasabi niya. And then, in an interview on Billionaire News Channel Agenda on Saturday night, Trillanes questioned why Duterte's district was allegedly never inspected by state investigators, including the independent commissions for infrastructure, the Philippine National Police, and Armed Forces of the Philippines despite the scale of funding. Di ba? Actually, na-investigan, di ba, pumunta si Magalong, di ba? Tama ba? Pumunta si Magalong sa di ba? Sa Davao City, no? Di ba? Yes, sa January natin pa-file ito. So, ipapasa namin ito. Marami kasi ito. At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siya at least 49 billion. Sinabi niya, 49 billion daw ito. Okay. Para mas maganda, yung interview na lang po ni Trillanes, panoorin natin. The Billionario. Ito ba yun? Ano ba yun? Ito ata yun. Wala ata. Kulang reklamo sa Enero si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Congressman Paulo Duterte tungkol sa umunoy 51 billion worth of insertions na nakulimbat nito mula 2020 hanggang 2022. Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Sa kasalukuyan, nagsasagawa raw ng sariling investigasyon si Trillanes sa reklamo niyang ito laban kay Duterte. Bagaman hindi ito opisyal na mandato, karapatan naman daw niya ito bilang individual. Maliban kay Congressman Duterte, nauna nang maghain ng reklamo si Trillanes, laban naman kay Senador Bongo at dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa umunoy pag-award ng 7 billion worth of projects sa tatay at kapatid ng senador. Kaugnay nito, may buwelta si Trillanes sa Independent Commission for Infrastructure. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation?
Oo nga, no? Di ba nagtataka hindi. Ayun ko lang, ha? Pero ako rin po talaga, nagtataka rin po talaga ako nun, no? Na, bakit nung pinatawag nila si Pulong Duterte ng ICI nung hindi pumunta, parang wala lang. Nag-move on na lang silang ganun. Di ba? Pero alam naman po sa natin na wala kasing subpoena power yung ICI. Di ba? Pero sana naman lang nagbigay man lang sana ng pressure. Di ba? Kay Pulong. Kasi nung sinabi kasi ni Pulong na hindi ako pupunta, hindi. Di ba? Parang wala man lang pressure. Oo. O kasi pababa po ng nga pala, birahan pala, no? Babalik na po yung birahan. January 2. Oo. Meron kami bagong kasama sa birahan. Nabanggit na ba kung sino yung isa? Ate Chai Chair, nabanggit na ba yung isa kung sino yung isang kasama na bago? Okay. So ngayon, mga babae, no, ito yung sinasabi ko eh. Okay. So ngayon, nag-resign na naman po, no, sa kilala na pala. Kilala na. Si Kume, kilala na pala. So ngayon, mga babae, no, alam naman po natin, no, na nag-resign na yung tatlo sa ICI. No, isa na lang naiwan. Well, sabi ko nga mga kababayan, no, sa akin, wala namang problema yan, mag-resign sila. Okay lang yan. Ganun talaga yan eh. Walang issue yan. So, ang importante lang dito, mapagpatuloy sana yung investigasyon. So, ngayon, ang problema kasi dito, no, actually, ang pinakabagay talaga sa ICI na ma-appoint si Trillanes. Ako naniniwala po talaga ako noon, si Trillanes po talaga ang karapat-dapat na ma-appoint sa ICI. Yun nga lang, hindi po talaga siya pwedeng ma-appoint kasi nga po, tumakbo siyang mayor. Sinuportahan nga po natin yan eh. Di ba? Kasi po kung si Trillanes po yung nakasama sa ICI, no? Isama siya sa investigasyon, sa investigator, di ba? Ano yan? Sigurado nga pong matutumbok po talaga yung pinaka-ugat nga po ng korupsyon, na which is ang mga Duterte. Di ba? So, ito pa nga yun, yun. So, kasi nga, isa nga sa mga problema nga talaga natin ngayon dito, no, yung walang subpoena power ngayong ICI eh. So, ngayon, ang ginawa ngayon, no, Independent People's Commission will be passed next year. Actually, maganda to. Isa ito sa mga priority bills si PBBM eh. Yung Independent People's Commission. Ibig sabihin nun, magkakaroon na naman po ng hiwalay na entity yung gobyerno natin. Bukod sa ombudsman, meron pang tayo mismo, tayong taong bayan mismo ang magiging bantay sa mga politiko. Actually, maganda yun maganda yun. Kung ma-implement ng maayos. Kasi, meron ako nakita dito eh. Ito yung pinasa nilang batas eh. House bill pala, sorry. Ito yung pinasa nilang house bill. Nila Leila de Lima. Kasama nga dito sila si Elisan Fernando eh. So, ito may nakalagay dito, no? To guarantee its credibility and independence, the said commission must be led by individuals with unquestionable integrity. This independent body shall not be composed of incumbent government officials, but of impartial and principled leaders such as legal luminatis, auditors, industry experts, and representatives from the business sector. So, dito mga kababayan, no, medyo may question sa akin dito eh. So, paano pala natin masisigurado na mapapatupad itong pag-appoint sa magiging Independent People's Commission ba to? Tawag dito? Oo. Anong tawag dito ni Tito Soto? People's Commission pala, no? Independent People's Commission, tama? IPC. Oo. So, paano, ano yung magiging, kasi, ang kinakatakot ko dito, baka matulad lang to sa party list eh. Tignan yung party list mga kababayan, no? Yung party list, no? Imbis nga po na sektoral na nangyari, ginamit po ng mga politiko ito. Di ba? Para makapasok po ulit, kahit tapos na po yung termino nila. Di ba? Ganun nangyayari. O, tapos na ako dito, lipat naman ako sa party list. Di ba? Ganun eh. Di ba? So, ngayon, paano naman tong Independent People's Commission na to? So, paano tayo makakasigurado? Don't get me wrong Ako pabor ako doon.
Pero paano tayo makakasigurado na yung mga appoint po dyan, talagang para sa bayan? Paano kung tuta pala ng politiko ito? So, paano, di ba? So, ngayon ang tanong ko Di ba? So, ngayon, especially, di ba? So, ito yung sinabi ni Trillanes, no? Kung hindi rin lang naman iimbestigahan ng ICI, si Pulong na hindi sumisipot sa hearing kasi meron daw the 51 billion insertions at si Bongo na hindi man lang pinatawag kahit siya ay nagbigay ng almost 200 contracts worth 7 billion sa tatay at kapatid niya, tama lang na magsara na kayo. Grabe, no? Mabigat tong statement ni Trillanes. Tandaan po natin, ha? Trillanes, ano po yan? Kapag alam niyang tama. Kahit sinong tamaan. Oh. Siyempre, no? Hindi, kasi ang point natin dito, no? Tayo po, meron po tayong tiwala sa ICI. Pero, gets natin kung ano yung pinupoint ni Trillanes. O nga naman. Ano ba? Takot ba kayo sa mga Duterte? Well, kung tingnan naman po natin, no, yung ICI naman po kasi, wala po kasi ganung kalaking power Medyo, limited din po yung power nila Di ba? So, mas maganda talaga dito, mga kababayan, no? Si Trillanes na po talaga dapat po sa ICI kasi siya naman po talaga yung malakas ang loob na banggain ng mga Duterte. So, mas maganda siya na lang po. So, ang problema, makakapasok pa po si Trillanes June 30 pa. Alam ko ganun kasi 1 year ban, natapos po yan ng June, last day ng June. So sa June 30 pa, baka wala ng ICI nun. Baka na yung ICI nun, baka baka demolish na. Di ba? So, yan. So, kayo mga kababayan, so kayo po, no? Ano man sabi nyo nga po dito sa kaso nga po na sasampa ni Trillanes dito nga po kay Pulong Duterte na 51 billion. Actually, no, ano na yan malakas pang ebidensya dito kasi may mga umamin na po Umamin na po si Cabral. Sworn statement yun Tapos umamin din po si Pulong. Tapos kung wala po makikita ang 51 billion po na proyekto dyan sa Davao, swak sa nga po talaga tong si Pulong. So ngayon po nga po, no, anong masabi nyo nga po dito nga po sa ginawa nga po ni Trillanes at saka dito nga po sa kanyang batikos po sa ICI. Yan. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa replay. So, palag pa-subscribe, di makalabis na pa-share na po ng video po natin. No?